Samantala, tense ang kapaligiran sa snowmobile ng investigation team. Katatapos lang nilang harapin ang isang napakalaking zombie outbreak, at naisip na halos maalis na nila ang banta sa Tianhai City. Kahit na nanatili ang ilang zombie, naniniwala sila na hindi sila maglalagay ng malaking panganib. Ngunit ang footage na nakita nila ay winasak ang ilusyon na iyon. Malapit na nilang harapin ang mas malaking hamon. Sa likod ng kanyang itim na salaming pang-araw, si Bayang Wu ay malalim sa pakikipaglaban. Alam ng lahat na tinitimbang niya ang kanyang mga pagpipilian. Dalawa lang ang daan pasulong. Maaari silang bumalik sa rehiyon ng Jiangyan at humiling ng mga reinforcement mula sa punong tanggapan o subukang hawakan ang sitwasyon sa tulong ng mga lokal na puwersa sa Tianhai City. Ang parehong mga pagpipilian ay may kanilang mga kakulangan. Ang una ay walang alinlangan na mas ligtas, ngunit mangangahulugan ng pag-amin sa kanilang kawalan ng kakayahan upang makumplito ang misyon ng mag-isa. Maaari nitong masira ang kanilang reputasyon sa pamunuan ng Jiangyan at mabawasan ang mga mission point na kailangan nila para suportahan ang kanilang mga pamilya sa Blizzard City. Ang pangalawang opsyon, gayunpaman, ay may malaking panganib. Ang koponan na hinihintay ni Zhong ay nagpasya pagkatapos makipaglaban sa tabi niya sa loob ng mahabang panahon, nagtiwala sila sa kanyang hatol. Sa wakas, pagkatapos ng kung ano ang pakiramdam bilang isang abogado, siya ay nagsalita. Hindi kami maaaring magmadali pabalik sa punong tanggapan ng hindi lubos na nauunawaan ang sitwasyon dito. Kung maaari nating lutisin ito sa ating sarili, hindi natin dapat istorbohin ang punong tanggapan maliban kung talagang kinakailangan. Tumango ang mga miyembro ng koponan bilang pagsang-ayon, kahit na humingi sila ng tulong, kailangan nilang tumpak na masuri ang banta sa Tianhai una. Ito ay magbibigay daan sa kanila na humiling ng tamang antas ng suporta na tinitiyak ang tagumpay ng misyon ng hindi nag-aaksaya ng mga mapagkukunan, na ang kanyang isip ay nagdesisyon. Bayang Wu, naglabas ng kautusan, tingnan natin ang lugar. Binanggit ni Genji si Bailey Changting, seryoso ang kanyang ekspresyon, nagtanong, dapat ba tayong magpadala ng mga tao sa mga lokal na puwersa sa mga lungsod ng Tianhai? Ang panukala ni Bailey Changqing ay mabilis na ibinasura ni Bayang Wu. Walang paraan sa puntong ito. Walang ganap na puwang para sa sinumang makisali. Sabi ni Bayang Wu, malamig ang ekspresyon ng boses niya. Kung hindi ito natural na sakuna, ngunit gawa ng tao, kailangan nating maghinala na isa sa 5 puwersa ang nasa likod nito. Nagpalitan ng masamang tingin ang mga miyembro ng investigation team. Ang bigat ng Bayan Cheng ay ang mga salitang bumabaon. May kumokontrol ba sa mga zombie na ito? Sino kaya ito? Tanong ng isa na binasag ang katahimikan, nakasimangot si Woody dito. Si Genji ba? Siya ang pinaka-kainahinala. Hindi mo ba naisip, dahil sa sitwasyon sa Tianhai City, talagang kainahinala ang ugali ni Genji. Siya ang tanging pinuno sa mga puwersa na hindi nakaranas ng anumang pagkalugi sa panahon ng krisis sa zombie. Ngunit mabilis na sinabi ni Bailey Changqing ang kanyang mga pagdududa. Hindi ko akalain na siya iyon. Maalalang sinabi ni Bailey, Changqing, anuman ang mangyari, kailangang may motibo, at walang dahilan si Genji para gawin ito. Marami siyang mapagkukunan upang mabuhay sa mga huling araw na ito, at ligtas at malusog ang kanyang mga kasama. At saka, kusa niyang sinabi sa amin ang tungkol sa zombies. Kung hindi siya baliw, hindi siya mangangahas na pukawin kami na kumakatawan sa rehiyon ng Jiangyan. Nag-cross arm si Woody, lalong lumalim ang pagkunot ng noo. Ngunit sino, bukod sa kanya, ang lahat ng iba pang puwersa sa Tianhai City ay dumanas ng malaking pagkalugi. Hindi naman nila sinasadyang mag-trigger ng zombie wave para sirain ang sarili nilang kapangyarihan, di ba? Nag-alinlangan si Meng Shuo bago nagmungkahi, hindi kaya ito ay isang hindi kilalang puwersa. Tatahimik si Bayang Wu, kulang sa katalinuhan para makagawa ng malinaw na paghatol. Magtungo tayo sa distrito ng karagatan at tingnan ang ating sarili. Malalaman natin kung ano talaga ang nangyayari doon. Iminungkahi kay Bayang Wu na basagin ang katahimikan sa loob ng kanlungan pagkaalis ni Bayang Wu at ng iba pa. Umupo si Genji sa sofa ng sala, naglalaro ng silver melt lighter. Patuloy niyang binubuksan at isinara ang takip. Ang apoy ay kumikislap sa asul nitong liwanag, manipis at matalim na parang sable. Sa labas, bumabagsak ang nyebe, ngunit sa loob ng kanlungan ay mainit. Tumitig si Genji sa apoy, nawalan ng pag-iisip.
Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagdesisyon siya. Oras na para ipagtapat ang lahat sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nalinlang na niya ang investigation team na pumunta sa harap ng bundok, na nangangahulugang isang malaking bilang ng mga nakatagong zombie ang malapit ng ilabas. Ang totoong zombie apocalypse sa Tianhai City ay hindi malayo. Kung ang lahat ay naaayon sa kanyang plano, ang nakaraang labanan sa Niebe ay isang warm-up lamang, ang panghuling showdown ay magtataas ng mga pusta. Kung ang mga bagay ay hindi makokontrol ng maayos, ang buong lungsod ng Tianhai City ay maaaring wasakin ng paparating na sangkawan. Alam ni Genji na kailangan niyang hawakan ng mahigpit ang sitwasyon, tinitiyak na kahit papaano, siya at ang mga malapit sa kanila ay mabubuhay. Ang kaligtasan ay higit sa lahat. Oras na ng ungol niya. Pinindot niya ang lighter shot, binuksan ang kanyang communication device sa shelter, pinaalam niya ang lahat na magtipon sa sala. Agad na narinig ang anunsyo, ang mga residente ay nagpalitan ng kakaibang tingin. Karamihan sa kanila ay naniniwala na ang krisis ng zombie ay tapos na. Karaniwang tumatawag lamang ng mga pagpupulong si Genji kapag may seryosong issue. Kaya't ang biglaang pagpapatawag na ito ay nagpabagabag sa kanila. Siyang Shinshin, gayunpaman, na may nakakaalam na tingin sa kanyang mga mata, tahimik na manonyebra ang kanyang wheelchair palayo sa console. Makalipas ang ilang minuto, nagkukumpulan na ang lahat sa sala. Nakatutok ang mga mata nila kay Genji. Genji, anong nangyayari? May kinakabahang nagtanong, nang makita ang seryosong ekspresyon ni Genji, lumaki ang hindi mapakali sa kanilang mga puso. Akala nila ay tapos na ang krisis at sa wakas ay makakapagpahinga na sila, ngunit may iba sa kilos ni Genji na nagsabi sa kanila ng iba. Hindi nag-aksaya ng panahon si Genji na ipahayag ang katotohanan para sa lahat ng naranasan niya sa Tianhai City ay hindi isang natural na sakuna, ito ay gawa ng tao. Mayroong napakalaking pagsasabuatan na naglalaro na kinasasangkutan ng buong lungsod at lahat ng nasa loob nito. Mahinahon siyang nagsalita, ikinwento ang lahat mula sa pagtuklas ni Jokhir sa mga kapangyarihang gumaganap hanggang sa malaking bilang ng mga nakatagong zombie sa distrito ng Aoshan. Ang pagiging komplikado ng sitwasyon ay nagpilit sa kanya na bumagal, maingat na sinusuri ang bawat piraso ng impormasyon para sa kanila. Nang matapos si Genji, kalahating oras na ang lumipas. Ang silid ay makapal sa tensyon. Sinusubukan ng lahat na i-proseso ang kanilang narinig. Pakiramdam nila ay nasa gitna sila ng isang baluktot na misteryo, sa bawat bagong paghahayag ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado, nawawala kahit isang detalye ay maaaring maging imposible upang maunawaan ang buong larawan. Maaari mong lasapin ang mga intricacies ng kwento mamaya. Sinabi ni Genji, binasag ang katahimikan sa ngayon, ang kailangan mo lang tandaan ay ang pinakalayunin ng pagsasabuatan ay sirain ang puwersa ng Tianhai City at magkaroon ng kontrol sa amin na mga mutant, anuman ang kanilang mga plano pagkatapos nito ay wala kaming pakialam. Ang mahalaga ay kung paano natin haharapin ang banta na ito ngayon. Si Yang Mi, nakaupo hindi kalayuan sa Genji ay namutla habang hinihigop niya ang bigat ng sitwasyon. She rubbed her arms goosebumps, Bomubula. Ibig sabihin papatayin nila ako? Tanong niya. Nanginginig ang boses niya. Ang kakayahan sa pagbabalik ng kamatayan ay naisaaktibo lamang pagkatapos patayin ang mga mutant na itinanim sa kaluluwa ng yelo sa kanlungan. Yang Mi, ang tanging may ganitong implant, kahit na ang kanyang mga kakayahan ay halos sumusuporta, siya ay mahalaga pa rin. Ngunit para sa kaaway, ang pagpatay sa 1 o 1,000 ay walang pagkakaiba. Walang dahilan para iligtas nila siya. Tahimik na nagpasalamat si Jokhir kay Jiang Wei sa hindi pagtanim sa kanya ng kaluluwang yelo na napagtatanto na ito ay upang protektahan siya. Tiniyak ni Genji kay Yang Mi, hindi mo kailangang mag-alala sa ngayon, kung mangyayari ang mga bagay ayon sa plano, hindi magtatagumpay ang kanilang pagsasabuatan. Nag-aalala pa rin si Leonyo, nagtanong, ngunit kung totoo ang sinasabi mo, ang kalaban ay maaaring mayroon ng 12 kahit daan-daang, ng mga mutant sa kanilang utos. Paano natin sila haharapin? Ikinulong ni Genji ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba, ang kanyang isip ay tumatakbo, na sa katunayan, ibang tao ang umalangaw sa tanong na nakabitin sa hangin, si Bayang Wo. Matigas na sagot ni Genji. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay lumaban ng husto upang panatilihin ang investigation team dito.
Nang banggitin ni Genji ang pangalang Bayangwo, hindi sumagot sina Leonyu, Onkliu o Chunlei. Alam nilang lahat kung gaano katakat ang investigation team. Napakalakas ng mga sundalo na ang kanilang titig lang ay kayang sirain ang lahat ng nakikita sa loob ng ilang segundo. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanila na maabot ang kanilang buong buo, kapangyarihan ay ang matinding epekto na kasama nito. Ngunit para kay Genji, hanggat kayang pigilan ng kanilang kapangyarihan si Yuan Kamiya. Gaya ng pinlano, sapat na iyon. Noong gabing iyon, habang pinipigilan ni Bayangwo at ng kanyang koponan ng hukbo ng zombie, isang grupo ng mga sundalo mula sa koponan ng pagsisiyasat ang nagpunta sa ilalim ng lupa upang kunin ang 6 na zombie kings. Ang mga posibilidad ay laban sa kanila. Ang ilalim ng lupa ay puno ng mga zombie, lahat ay nagpo-protekta sa zombie kings, ngunit ang mga puwersa sa hangganan ay nagtagumpay sa isang misyon, na nagpapakita na mayroon silang kakayahang labanan kahit ang pinakamalaking sangkawan ng zombie. Ngunit ang tagumpay na ito ay may kabayaran. Maaari nitong paikliin ang limitado ng buhay ni Bayangwoo. Alam ni Genji na hindi eksakto ang kanyang ginagawa, ngunit upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga pinapahalagahan. Handa siyang magsakripisyo ng iba, kahit na nangangahulugan ito ng pagtalikod sa mga dating naging mabait sa kanya, tulad ng mga puwersa sa hangganan, na nag-imbita sa kanya na sumali sa Blizzard City at nag-alok ng tulong, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili, wala akong ibang pagpipilian. Pinapanatag niya ang sarili, kung isang panig lang ang makakaligtas, pipiliin ko ang sarili ko at ang mga tao sa paligid ko. Lumingon sa kanyang mga kasama, nagsimulang ipaliwanag ni Genji ang plano. Sinasabi ko ito sa iyo para maging handa ka kung magkamali at mabaigo ang pangkat ng 7, kailangan nating umalis sa Tianhai City. Mayroon akong sapat na mga supply sa aking dimensional na espasyo, kaya kahit na kailangan nating umalis, magiging maayos tayo. Ang tanging pagsisisi ko ay mawala ang lugar na ito na may pinakamataas na sistema ng pagtatanggol sa linya, dagdag niya, kaya hindi mga mandirigma, panatilihin ang iyong mga damit kapag natutulog ka sa mga araw na ito, maging handa na lumipat anumang oras. Para sa mga manlalaban, simple lang ang trabaho mo. Manatiling handa para sa labanan at sundin ang aking mga utos. Ang mga salita ni Genji ay sinalubong ng katahimikan, ngunit walang sumang-ayon. Gayunpaman, hindi naiwasang magtanong ni Lian Yu, ang mga kalaban ba natin ay mga zombies o mga snow worshippers? Huminga ng malalim si Genji, tahimik na tumingin sa kanya bago sumagot ng bahagyang ngiti. Siguro pareho, ngunit ang kanyang pagtatangka sa pagpapatawa ay hindi gumana. Walang makatawa, malungkot ang sitwasyon. Nakalaban nila ang 300,000 zombies at hindi kapani-pani walang malalakas na mutant. Ang mga posibilidad ay masama, at walang nakakaunawa kung paano pa rin ngumiti si Genji. Sana may masabi ako para gumaan ang pakiramdam mo. Buntong hininga ang pag-amin ni Genji, ngunit ito ang katotohanang kinakaharap namin. Ang pinakamasamang maaaring mangyari ay kailangan nating lahat na umalis sa Tianhai kung mabaigo ang investigation team, kahit na hindi iwan ni Yuan Kamiya ang mga zombies para patayin tayo. Ang rehiyon ng Jiangyang ay hindi magpapakita sa atin ng anumang pagpatay na nagpapakita sa atin ng anumang awa. Tinuro niya ang langit. Maaaring sirain ng mga nuclear warhead ang buong lungsod ng Tianhai. Sa isang iglap, ang silid ay napuno ng malungkot na mukha. Ang mapait na katotohanan ay nagpapabigat sa lahat, kung ito ay dumating, hindi nila magagawang lumaban. Sumandal si Genji sa sofa. Nakatuon ang kanyang mga mata sa chandelier na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mahina siyang nagsalita, kahit anong mangyari, mangyayari. Pinlano ko na ang lahat, ngunit sa huli, nasa tadhana na kung magiging maayos ang mga bagay gaya ng naisip ko. Harapin ang zombie tide at ang snow worshippers, ang mundo ay puno ng mga sorpresa. Kaya't tinitiyak niyang alam ng lahat ang plano sa pag-urong. Kung nabigo ang misyon, aalis sila kaagad sa Tianhai City, dahil hindi si Yuan Kamiya Genji ang kanilang pinakamalaking kaaway. Ang titulong iyon ay hawak ng mga tao mula sa iba't ibang grupo na labis na napupuot sa isa't isa mula nang magsimula ang apocalypse. Sila ang magiging unang target ng galit ni Yuan Kamiya. Maging handa ang lahat. Matigas na utos ni Genji, ang natitira na lang ngayon ay magdasal. At ganoon nga ang ginawa ni Genji, nakahalukip-kap at nanalangin ng tahimik. Pagkatapos, kumuha siya ng satellite phone at inactivate ang mechanical mouse.
Habang tumahimik ang kanlungan at tumitindi ang tensyon, alam ni Genji na sa kabila ng lahat ng kanyang maingat na paghahanda, ang kalalabasan ngayon ay nasa kamay ng kapalaran.